I hope you're ready for the service. Amen. All right. Let us turn our Bibles in the book of First Samuel. First Samuel, chapter 16. First Samuel, chapter 16. We will read beginning from verse number 11 down to verse number 13. But before that, I'd like to give you the background of this three verses right here. It's about when God rejected the kingship of Saul. Okay? That's the story, that's the context of chapter 16. You will notice that in verse number 1 of chapter 16, you'll find out that Samuel cannot take it. Parang hindi kayang tanggapin ni Samuel yung nangyari kay Saul. Sapagkat, matagal sila nagsama ni Saul. But, it is God who rejected the king. Kaya he has to implement, he has to proclaim, Samuel has to obey the God who ordered him. So after that, makikita niyo mga kapatid, bagamat nalulungkot si Samuel sa kalagayan ni Saul, pero kinakailangan niya pa rin sundin ang Diyos. So in verse number, ang sabi ng Panginoon, okay, I'm sending you to the family of Jesse because I've chosen a king from the members of the family or from the sons of Jesse. Okay, diyan ako kukuha ng hari. May pinili ako na maging hari mula doon sa mga anak ni Jesse. Okay? So in chapter 16, verse number 11, here's what the Bible says. And Samuel said unto Jesse, Are here all thy children? And he said, There remaineth yet the youngest, and behold, he keepeth the sheep. And Samuel said unto Jesse, Send and fetch him, for we will not sit down till he come hither. And he sent and brought him in. Now he was ruddy, and with all of a beautiful countenance. Guwapong lalaki talaga ito si David, namumula-mula pa. And goodly to look to. And the Lord said, Arise, anoint him, for this is he. Then Samuel took the horn of oil and anointed him in the midst of his brethren. And the Spirit of the Lord came upon David from that day forward. So Samuel rose up and went to Ramah. All right? Now you see in chapter 16, David was anointed among the sons of David. Okay, maraming anak si David na mga lalaki, pero hindi po sila ang pinili para maging kahalili ni Saul. This is the pre-ordained as a king. No, hindi pa siya nakaupo bilang king, pero inordain na po siya, inanoint na po siya to be the king because God has already rejected the kingship of Saul. All right? Did you get that? All right. Now let's go to chapter 17. Chapter 17. Look at verse number 38. Chapter 17, in verse number 38. And Saul armed David with his armor, and he put an helmet of brass upon his head. Also, he armed him with a coat of mail. All right? This is, brethren, during the
the confrontation between the Philistines and the children of Israel. Okay? So magkakaroon sila ng labanan. Okay? And then David volunteered himself to fight the champion of the Philistine named Goliath. Okay? And then the Bible says, you will find in verse number 38, Saul armed David. Remember that? Huwag kakalimutan yan mga kapatid. Kasi bibigyan natin ng pansin yan. Saul armed David with his armor. In other words, yung armor ni Saul, hinubad niya at ibinigay niya kay David. Okay? You know ang ginamit. In chapter 18, again, chapter 18, look in verse number 28. Just one chapter. Okay? So 16, 17, and 18. Now, we are in chapter 18. Here's what the Bible says. And Saul saw and knew that the Lord was with David, and that Michal, Saul's daughter, loved him. So dalawang nakita niya. Ang Panginoon ay na kay David at yung kanyang anak na si Michal ay mahal si David. Or napaibig kay David. Or inibig si David. 29. And Saul was yet the more afraid of David. And Saul became David's enemy continually. All right? So this evening, I'm going to talk to you about when your opposer becomes your promoter. I believe that. Yung mga opposers natin, pwedeng maging promoters natin. Thank God. God can turn your opposer to be your promoter. He can do that. Okay? All right. Tayo po muna sandaling manalangin. Dakilang Diyos, marami pong salamat sa pagkakataon na ito na makita po namin ang kagandahan ng plano niyo po sa buhay namin. Thank you, O God, that Thou art the God who's got a plan for our life. Thank you, O God, for bringing us here tonight. Thank you for giving us the opportunity to hear this message. I beg you, O God, please once again make me a blessing. In Jesus' name, amen. All right, thank you. You may be seated in the presence of our God. Okay, is everybody ready? Everybody look at this way. Everybody listen carefully. Kaya makikita po natin sa ating binabasa mo, kapatid, ang gusto ko makita nyo, just take a look to the background. Yung background, mga kapatid, dapat makita po natin yon. At pag nakita natin yung background, and then the process. You see, now, the reason why we started from chapter 16, because this is the time that God showed to David his plan through Samuel. Samuel was a prophet. Samuel was the prophet of God. You remember him? Naalala niyo mga kapatid na si Samuel ay siya yung propeta ng Diyos. You see? And every time, alam niyo mga kapatid, ang propeta ng Diyos, every time na nagpapakita siya sa mga tao, yung mga tao, dalawang emotion ang kanilang nararamdaman. Sila'y natutuwa or sila'y matatakot. Because the prophets will always proclaim God's message. If God has a message for the people, then He will use the prophets to proclaim God's message. Is anybody following me? Okay. Yan o ang plano ng Diyos. Yan ang ginagawa ng Diyos. So, ginamit ng Diyos si Samuel para iproklama ang future ni David. And so hindi po yan alam, nobody knows about the future of David, even his family, even his father Jesse, and even his brethren. Okay? Wala hong alam sila sa plano ng Diyos. Wala silang alam sa plano and sa future ni David. But you know what? The only person that will proclaim, and that can
and who is authorized to proclaim the future of someone as far as the plan of God is concerned is the prophet of God. Ganun po lagi. Back in the Old Testament, ganyan po lagi ang nangyayari. So what exactly happened is, hinanap ng Diyos, inutusan ng Diyos si Samuel na pumunta sa family ni David, at doon, hinanap niya ngayon, imagine na doon na yung mga bata, nobody there was expecting na si David ang hinahanap ni Samuel. See that? Kasi nandoon na yung mga nakakatandang kapatid ni David eh. But listen, here's the thing, may plano ang Diyos sa buhay ni David. Hindi po pwedeng palampasin, bagamat nandoon na yung mga maari, they thought that they were able. Maybe they thought, the brethren of David thought that they were qualified. Sila yung mga qualified na maaaring pipiliin na papalit kay Saul. Pero sabi ni Samuel, no. Meron ka pang isang anak. Or meron ka pa bang anak na wala rito? Meron, pero sabi niya, bata pa yun at siya lang nagbabantay ng sheep. Sabi niya, tawagin mo yun. Eh, siyempre, nagbabantay ng sheep, pagod si David, lumabas yung kanyang pagkatisuay. Dumating, namumula-mula, reddish, with a reddish skin, and sabi ng Biblia, siya ay good-looking man. See? But anyway, so sabi ni Saul, ito yun. Okay? So alam ngayon mga kapatid ni David, at alam na ngayon ng kanyang magulang, alam na ngayon ng kanyang mga kapatid, at higit sa lahat, now the devil knows God's plan for David. In other words, the enemy now knows the future of David. Pero ayaw ng diablo na mangyari yung future ni David. That's what you will find out here, mga kapatid. In chapter 16, makita nyo, here is the plan. Here is God's mind. Here is God's plan for David. You can see here the future of David. Are you with me? Ito yung sinasabi ko sa inyo kaninang umaga. No one can hinder the plan of God in your life. Okay? Now, maliwanag dito na ipinakita sa chapter 16 yung plano ng Diyos kay David. Maliwanag sa chapter 16 na ipinakita yung future, pinakita ng Diyos yung future ni David. And so, nakita at nabalitaan ito ni Saul, makikita niyo mga kapatid, in chapter 17, napakaganda pa ng kanilang tandem. Noong, back in those days when the king go also to the war, nag-join siya sa war, ganun po sa battle. Pumupunta sila sa battlefield. So, si Saul ay nasa battlefield, and there was a fight between the Philistines and the children of Israel. Okay? Now, nandoon. Pero makikita natin na sumunod dun po si David at inutusan siya ng kanyang tatay na magdala ho ng pagkain para sa kanyang mga kapatid. And so, nakita hindi lamang ni David na nandoon siya para magdala ng pagkain, kundi nandoon siya para makipaglaban together with his brethren against the Philistines. Alright? So nandoon na po, ipresent ni David, sa madaling sabi, yung pong kanyang sarili to fight the champion of the Philistines, because nobody there wants to, nobody moves forward to fight the champion of the Philistine, named Goliath. Walang nagsasabi, hamon si Goliath. Sabi na, sino sa inyo ang champion dyan? Pumunta kayo rito. Kung talaga may lalaban sa inyo, pumunta kayo rito. So every day, ganun ang nangyayari. Nag-move forward yung kalaban, pero ang children of Israel ay hindi po sila nag-move forward. So here it is, nakita ni David, at sabi ni David, is there not a cause? Wala bang dahilan para labanan ang champion na ito?
So he presented himself, pero nung una ay dinidiscourage po siya ng kanyang mga kapatid. Pangalawa, dinidiscourage din po siya ni Saul. Pero alam ni David kung nasaan siya. Sabi ni David, napatay ko yung bear, napatay ko yung lion, lahat ng yan, napatay ko, pero sino itong uncircumcised nito na hindi ko kayang patayin? But he was there, not for himself, but in the name of the Lord. Everybody understand that? You know the story. Shortcut ko na lamang po mga kapatid. So makikita niyo po na si David, mga kapatid, ay nandito na. And then the Bible says, in chapter 17, Saul armed David with his armor. So makikita nyo, magkakampi pa ho sila rito. Makikita natin that David, the presence of David there was to fight the Philistine, the champion of the Philistine, and Saul supported him. Di ba? Sinuportahan siya ni Saul. Yung kanyang armor inilagay kay David. Bagamat hindi na ho, tinanggap ni David yun. Sapagkat ang ginamit lamang ni David ay yung kanyang sling. Can you remember that? All right. But listen, just one chapter lang ang nakalipas, or next chapter, after chapter 16, in chapter 16, he was anointed. In chapter 17, he was armed by Saul, the king, the first king of Israel. And then in chapter 18, the Bible records that Saul became, or David became Saul's enemy continually. So sad. Paano nakarating dito mga kapatid? Paano nangyari ito? Maraming beses mga kapatid na si Saul ay nag-attempt siya deceitfully. Deceitfully. Bakit? Ginagamit niya yung kanyang power to kill David. Ginagamit niya yung mga taong close kay David para mapatay niya si David. So, he was fighting David deceitfully. Hindi po patas yung laban mga kapatid. And David got a chance to kill the king, King Saul. Pero ano sabi ng Biblia mga kapatid? Hindi ginawa ni David. Hindi ginawa ni David. So what I'm trying to tell you right now mga kapatid is this. Bago pa man nakaupo si David sa kanyang trono bilang hari mga kapatid, tignan nyo kung ano ang nangyari. See that? Tignan nyo kung anong nangyari. Tignan nyo kung anong naranasan. You see, nandoon po yung opposers. May I tell you this, God allows our opposers to be in our front line because God can use our opposers to promote us. You see, you will notice at the end of the story, brethren, that Saul or the giant Goliath was not his friend. Goliath was David's enemy. But Goliath promoted him. Hindi po siya friend, kapatid. Hindi po siya kamag-anak, kundi siya'y kaaway. Pero makikita nyo kung sino pa yung kaaway, yun ang nag-promote sa kanya. So you understand what I'm saying right now? Kapatid, pinapahintulutan ng Panginoon ang ating mga opposers na dumating sa buhay natin upang mag-move on tayo. Kasi kung walang nag-o-oppose sa atin, hindi tayo mata-challenge. Pero kung merong opposers na nag-o-oppose sa atin, doon tayo mapupush upang mailagay tayo sa dapat nating kalalagyan. Remember this, our enemy is not fighting our past. Our enemy is fighting our future. May nakikita ang diablo rito mga kapatid na magandang mangyayari kay David eh. May nakikita ang diablo rito na si David ay hindi mananatiling tender lamang ng flock, ng sheep. No, hindi po yan ang nakatalaga. Nakita ng diablo na ang buhay ni David ay gagamitin siya na magiging magiting na sundalo siya ng Panginoon at gagamitin siya para lalo pang umangat ang Israel. And the devil hates it. The devil hates it. So,
But para lamang makikita po natin, para lamang makita, mapush si David, naglagay at pinahintulutan ng Panginoon na magkaroon ng Goliath sa kanyang buhay. Listen, I don't know about you, but tonight, sino ang mga Goliath sa ating buhay? May mga Goliath na inaakala natin, na yung mga Goliath, nag-iisip, if you will study mo pa in chapter 17, kung pag-aaralan at babasahin yun, buong chapter na yun, makikita nyo na grabe yung pag-underestimate ni Goliath kay David. Maybe sasabihin niya, advance siya sa kanyang mga weapons, advance siya sa kanyang mga gamit, advance siya sa kanyang training, advance siya sa kanyang kaalaman. He is bigger, a lot bigger than David. But listen to me, David holds on to his God, and God is bigger than the giant. Sino man kapatid, listen to me now. I don't know about you ngayon. Maaaring sa pagkakataon nito, meron kang opposer. May I tell you, don't get discouraged if you are facing troubles na ngayon ang iyong opposers, they are not against your past. They are against your future. Kasi alam nyo may destinasyon ka, may plano ang Diyos sa buhay mo. Itinalaga ng Panginoon kung saan ka pupunta, mga kapatid, at anong kalagayan mo. Kaya ayaw ng dyablo na mangyari sa iyo yan. Kaya ang gusto mangyari ng dyablo, ma-discourage ka, huwag kang magpatuloy. But let me tell you something, don't get discouraged if someone is opposing you and don't go with you. Why is that? Because God knows His plan in your life. Alam niya ang destinasyon niyo Alam niyo, hindi na, yung mga opposers, hindi nila titignan yung past mo Wala na. Pero may alam sila, pag nakitaan ka na, uy, may pupuntahan ng taong ito. So minsan, papasok na yung inggit. Yeah. Na dapat hindi manalo ito, hindi dapat mapunta ito sa kanya kalalagyan kasi mas sisikat ito kaysa akin You remember, isa sa nag-ignite sa galit ni Saul? Nung sinabihan ng mga tao, pumatay si Saul ng ganitong number, pero si David, 10,000. Mas marami ang napatay ni David. Ayaw na marinig ni Saul yun. So, the fact na naririnig ni Saul yun, sasabihin ni Saul, ibang klase ito, may patutunguhan itong batang ito. Dapat maagang tabasin to. You see that? So he's fighting your future and not your past. Because God ordained you on something. Ordained you to be somebody here, or to be a king in the future, or maaaring ikaw ay kikilalanin, maaaring ikaw ay may gagawing mas dakila sa ginawa nung nauna sa iyo. So it's not about your past that is controlling you. It's about Satan controlling you na hindi ka makarating sa dapat mong puntahan at dapat mong kalagyan bilang ordained ng Diyos. Listen, I still remember, mga kapatid, nung si Moses, if you can remember, in the book of Exodus, chapter 2. When you get home, just read chapter 2 of the book of Exodus. Mapansin nyo, same thing ang ginawa ni Pharaoh kay Moses. Ang sabi ng Biblia, nagkaroon ng dumadami yung children of Israel when they were in captivity or they were in bondage in Egypt. At napansin po yun ni Pharaoh by the time na ang mga taong ito, ang children of Israel ay dumadami. And notice, si Pharaoh ay nag-proclaim ng order, the killing of infants. Yan ang in-order ni Pharaoh, nang sabi niya,
Pagka nakita nyo ang bata at ipinanganak ng mga nanay nila na lalaki, patayin na ninyo. And so, because Pharaoh, by that time, sabi ko nga sa inyo mga kapatid, ang mga hari noong araw na katulad ni Pharaoh ay kinikilala ang mga Diyos-Diyosan. So anuman ang kanilang in-order ay hindi dapat mabali at dapat kanilang susundin. So that he ordered the killings of the infants. Ang nangyari when he saw Moses, when the mother at yung nagpaanak sa kanya, nakita yung kagandahan ni Moses, parang nakita yung potential ni Moses, itinago nila si Moses. Exodus chapter 2. But when they can no longer hide Moses, ang ginawa nila, gumawa sila ng parang bangka mula sa bulrushes, mga kapatid. And then, ipinaanod sa tubig. You see that? Now listen, here's what I'm saying, mga kapatid. If Satan is fighting for your past, anong fighting your past? Anong lalabanan ni Satan doon sa past? Wala namang past pa si Moses. Bata pa siya. Pero alam ng dyablo kung ano na ang mangyayari kay Moses. Alam ng dyablo kung ano na, sapagkat si Moses was ordained by God to what? To become the leader of the children of Israel. Sila na yung magiging magpapalaya, gagamitin ng Panginoon para mapalaya yung children of Israel mula sa bondage. And the devil hates it. You see that? The devil hates it. So kapatid, ang sinasabi ko sa inyo ngayong gabi, anuman ang nararanasan nyo, isipin nyo lang mabuti bago kayo ma-discourage, bago kayo mag-quit, bago kayo magsabing no, at ayoko nang makipaglaban, isipin nyo kung ano ang destinasyon ninyo na inordain sa buhay nyo ng Panginoon. Before you say no, before you say suko na ako, ayoko na, grabe na ang nararamdaman ko, nahihiya na ako, napapagod na ako, and I don't want to go on anymore. Before you say that, think about the plan of God in your life. Think about where you are going. Think about your destination. Kapatid, maybe, just maybe, your opposer right now is the very person whom God assigned to you and allowed in your life to become your promoter. Kung titignan ninyo, opposer. Pero pagka ang Diyos ang tumingin, promoter. Parang na-miss nyo yun. Sapagkat tayo ngayon ang ino-oppose, sapagkat tayo ngayon ang nakakaranas ng difficulty, sapagkat tayo ngayon ang nakakaranas ng opposition, sapagkat tayo ngayon nakakaranas minsan ng kahihiyan. Listen, sa tingin natin sa mga taong ito, buisit ito . It's either magpakamatay ka o patayin mo siya. Yeah. So, saan kayo darating yan mga kapatid? Darating kayo sa isang kalagayan na maghahadlang sa future mo at sa plano ng Diyos sa buhay mo. You see that? But listen, kung ngayong gabi, isipin niyo po ang buhay ni David na napakaliwanag. In chapter 16, he was anointed. In chapter 17, mga kapatid, kakampi niya si Saul. In chapter 18, the same person, nakaaway niya. Pero may nagawa ba si Saul sa buhay ni David? Maliban sa naging paraan para maging hari si David. I don't know about you, maraming beses mga kapatid na iniisip natin yung mga tao natin na parang forever na nating kaaway. Alam nyo, minsan pag inisip nyo po yan, sa halip na isipin nyo forever nyo kaaway yan, isipin nyo na lamang, lahat ng sinasabi niya, bahagi ng promotion ko. Are you with me? Lahat ng sinasabi niya ay bahagi ng promotion ko. Kapatid, alam niyo kung anong mawawala sa inyo? Yung anger, bitterness, at papalitan ng peace of mind because
napapaligiran ka kung ilan man po sila. Kasi alam nyo naman yung mga oppositions, kapatid, nagkakabit-kabit yan at nagkakasundo. Mga dati magkakaawa yan, pero pagka-against na sa'yo, nagkakasundo na. But you listen to me. They are not designed to destroy you, but they are designed to promote you. Nakapaligid yan sa iyo, hindi para sirain ka. Kaya pinahintulutan ng Panginoon para mag-push ka. You see, pagka merong kaaway, laging may movement. Pero pagka merong kang kaibigan, para kang laging may comfort. Hindi ka aalis sa comfort zone kung puro kaibigan. Because nasa comfort zone ka. Pero pag may kaaway ka, anong tendency? Galaw-galaw ka, mga kapatid. It creates movement. You see? So God allows you to have these opposers around you para mag-move ka ng mag-move. Now listen to me. Again, they are not there. God did not design them and assign them in your life to destroy you. Just to keep you going. Kaya nga sila ang magiging dahilan para ma-promote ka, makarating ka kung saan ka inordain ng Panginoon. Kapatid, many times, do you remember the children of Israel? Makakarating kaya sila doon sa banks of the, or sa seashore, mga kapatid, kung hindi po sila hinahabol ng mga Egyptians? Ngayon, makakaranas kaya sila, mga kapatid, at makikita kaya nila yung miracle ng Diyos na nahati yung Red Sea? You think, will they see the Red Sea when the Red Sea was divided? No, they cannot. Kung hindi sila hinahabol, kapatid, ng mga Egyptians, kung wala silang opposers, kung wala silang kaaway, I'm simply saying, mga kapatid, na napakarami silang nakita na miracles ng Diyos dahilan sa kanilang kaaway. Gaano ka-powerful yung tungkod ni Moses? Napakasimpleng tungkod lamang yun, mga kapatid. Pero nakita na nila na pati yung tungkod ay pwede palang gamitin ng Diyos. Kailan nangyari yun? Nung meron silang opposers. Makakalipat kaya sila doon sa other side of the sea kung wala hong humahabol sa kanila, kung wala silang opposers. Moses cannot sing that victory song had it not been for the Egyptians chasing them when they crossed the Red Sea. See that? Kung gaano po, mga kapatid, kaganda, kung gaano ginagamit ng Panginoon yung mga kaaway, yung mga opposers nyo to promote you. In any area of life, kapatid, napapansin nyo, lagi tayo may opposer. Yung simpleng buhay ng kabataan, may opposer kayo. Pero kailanman hindi natin sila tinatanggap na opposer kasi ang akala nila, usually pag may kumontra sa atin, nagagalit na tayo kaagad. Pag may kumontra sa atin, nagpa-fight back na tayo kaagad. But opposers, most of the time, God did not design the opposers to destroy you. Our opposers are not our destroyers, but they are our promoters. I hope I'm clear. Mga kapatid, I've seen a lot of Christians na ngayon ay hindi mo na sila makita sa church because they rejected or they fought in their own way, their own opposers, but not God's way. Anong gagawin po natin ngayon? All right. Listen, sapagkat hindi naman ikaw primarily ang may hawak ng future mo. God holds your tomorrow. That's what the song says. God holds your future. And you don't know even about your future. You don't even know about your tomorrow.
Okay? Then, anong gagawin natin mga kapatid? Ipagkatiwala natin yung bukas natin sa Panginoon. Kasi hindi naman natin alam ang bukas natin eh. Panginoon, ikaw po ang nakakaalam ng aking tomorrow. So, in other words, kapatid, useless, nagpapakahirap, nagpapakapagod lamang tayo kung tayo ang makikipaglaban para sa ating bukas. Let God be God for your future. Let God fight for your future. Because He holds your future. He's got a plan. Siyang may plan ng future mo eh. Bakit ako may papakapagod, kapatid? All I have to do is to submit to the plan of God. Kasi pag sinabi ng Panginoon, kinakailangan nandito ako, I must be there. Kung saan ako gustong Panginoon na ilagay ng Panginoon, doon ako lalagay. Kung anong gustong ipagawa sa akin ng Panginoon, yun ang aking gagawin. Kaysa makipaglaban, kasi ang focus ko, gusto mangyari ng Diablo, huwag kang ma-focus doon sa destination mo, sa future, ma-focus ka doon sa kaaway mo. At pag na-focus ka sa kaaway mo, wala ka ng focus sa future mo, therefore, wala nang kwenta ang future mo, nandun ka na sa kalaban mo, and you are trying to win your enemy. Listen, they are your opposers, but they are not your destroyers, but they are your promoters. All you have to do sometimes, you have to admit, yes, may opposer ako, but sige lang, oppose lang, sige lang, laban lang, anyway, you cannot destroy me. Because no one can destroy the plan of God in your life. You might not understand it. Sa ngayon, kapatid, maaaring sasabihin mo, natatakot ka, nasasaktan ka, grabe ang ginagawa niya sa akin. But listen, they cannot destroy your life. So all you have to do is to live your future to God. Trust in the Lord. In all thy acknowledge Him. And He shall direct your path. Who's directing your path? Who's directing your path? The Lord. But the Lord is using your opposer to keep you forward. Going forward. Going forward. Sige! 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 Kasi kung walang opposer, puro ka friends, nakahiga ka lamang at wala ka nang ginagawa. Kasi ang design ng friends ay komportable ka na eh. May kaibigan ka, wala kang kaaway. Pero pag may kaaway ka, iwas ka ng iwas. Gagawa ka at mag-iisip ka. Again, think about the enemies, kapatid. Your opposers. They are not fighting your past, but they're fighting your future. And you, as a child of the living God, should go forward for your future. Oh yeah. Ilan? I've seen, nakakaawa naman mga kapatid. Ilan ngayon sa mga Kristiyanong dating aktibo sa gawain ng Panginoon. Pero tinignan nila ang kanilang mga opposers na destroyer at hindi promoter. Again, brethren, David was not promoted by a friend. He was promoted by the enemy named Goliath. You see that? Tingnan niyo mabuti si Paul in the New Testament. Tingnan niyo mga kapatid si Moses kung saan siya napunta. They were not destroyed by the enemies, but they were promoted by the enemies. Lahat po tayo ngayon dito nakakatagpo. Nalulungkot ako pag nakakabalita ako ng mga young ones, kabataang lalaki, kabataang babae, they took their own life, committed suicide. Bakit? Sawa na ako sa buhay na ito. Yung nanay ko kontra sa akin, tatay ko kontra sa akin, kaibigan ko, wala na akong kakampi. Mas maganda, kapatid. Sabi niya, bakit dumarami ang opposer mo? Ay, mas maganda, marami kang promoters. Kung titignan mo ang mga opposers mo ngayon, kapatid,
na sila ay hindi naman destroyers at promoters, ano gagawin mo? Oh, praise the Lord! Ano gagawin mo? Sige pa, dagdag pa! Mas maraming opposers, mas maraming promoters. At kung mas maraming promoters, maliwanag sa akin yung aking future. Maliwanag sa akin ang aking destinasyon. But so sad na nagsasubmit tayo sa gustong mangyari ng ating opposers. That way, they did not destroy us, but you destroy your own self. And it's sad. Wala na. Bihira na ngayon. Sino lamang kaya ngayon, mga kapatid? Ilan na ngayon at ano na ang kalagayan nila ngayon na umalis sila sa church, umalis sila sa presensya ng Diyos. I'm talking about sa gawain ng Panginoon, sa kanilang ministry, hindi mo na sila makita. Bakit? Nakinig po sila sa kanilang mga opposer as destroyers at hindi sila nakinig sa kanilang mga opposers at hindi nila tinignan ang kanilang mga opposers bilang promoters. Nasaan na kaya sila ngayon, mga kapatid? Kung sila, mga kapatid, kaya ngayon, ay inisip nila na ang kanilang mga opposers ay promoters. Nasaan na kaya sila ngayon? Anong klaseng buhay meron kaya sila ngayon? Anong klaseng kalagayan ng isang buhay Kristiyano meron na kaya sila ngayon? Now, just imagine, kapatid, listen now. When David, you study the life of David, mga kapatid. Ilang beses siya hinabol ni Saul. Sabi ko nga po sa inyo, mga kapatid, kinatalo siya, kinalaban siya ni Saul in a deceitful way. Saul fought David and tried to kill him in a deceitful way. Grabe. Grabe pa nila. Nag-a-act siya na parang hindi niya papatayin si David. Nag-a-act siya na parang mahal ko si David. You know, ginagamit niya na yung mga kaibigan ni David, nagmamahal kay David. Ginagamit niya na, pero hindi niya mapatay-patay. Pero si David, gumawa siya, nagkaroon siya ng chance na mapatay niya si Saul, pero hindi niya pinatay si Saul. Why is that? Because David knew that Saul was not his destroyer. Saul was his promoter. He knew it. And so, where was David? He became the second king of Israel. He was promoted into a position by what? Na hindi niya pinansin na by looking at his opposer as his promoter. Kapatid, I don't know about you. I don't know kung anong iniisip nyo ngayon. Meron kayong mga opposers, dumadami ng dumadami kasi yung opposers yung mabilis mag-recruit. Dati-dati siya lang mag-isa. Bigla na lang naging 3. Ngayon, napapaligiran ka na nila. At ngayon, napapaligiran ka na nila, ano ang damdamin mo ngayon? Nininervyos ka na? O natutuwa ka? Nawa ang mensaheng ito, magbigay ng kasiglahan sa puso mo at sasabihin mo, salamat na pinahintulutan ng Panginoon na pinadami ang aking opposers. They are holding meetings for me. They are holding meetings with people around me against me. But thank be to God, for He is with me. Remember what the Bible says here. It's very clear here, brethren. Ano sabi ng Biblia? Nakita ni Saul, kakampi ni David ang Diyos. He saw that God was with David, and David was Saul's enemy continually. Hindi na kinabahan. Alam niya, nakakampi ni David ang Diyos. Listen, alam din ni Saul, kapatid, nung siya'y maging king, na ang Diyos ang pumili sa kanya. See that? Alam, you know the story. At nakita niya kung gaano ang power ng Diyos. Listen, ano sabi ng Panginoon? Nung lalabanan niyo yung giant, ipinakita ni David, it's not by strength, it's not by power. Sabi niya,
Oh, nakita mo ba? Nung lalabanan niya yung giant, sabi niya, paano mo magagapito? Higante yan. Sabi niya, no, napatay ko yung lion, napatay ko yung bear, ito pa kaya? Pero iniisip ni Saul, hindi yan bear, hindi yan lion, higante yan. 9+ feet yan. 9-footer yan. At kita mo yung armas niya. Hindi yun ang pinapakita ko sa iyo. Mas bigger ang Diyos ko dyan. Mas malaki ang Diyos ko dyan. Yun ang gusto kong makita mo, Saul. Hindi ganong nakita ni Saul yun, kaya hinanting niya pa rin si David. Kahit na si David, alam niya na ang Diyos ay na kay David. And look at the end, brethren. Look at the end. Many times, David's got a chance na mapatay niya si Saul. Pero hindi niya ginawa. Bakit? Maliwanag sa kanya na hindi siya destroyer ng buhay, kundi promoter ng buhay. I'm done. Pero sino sa buhay niyo ngayon ang iniisip niyong opposer niyo? Oo, huwag niyong titingnan sa asawa niyo. Huwag niyong titignan yung nasa likod ninyo. Alam ko kung sino nag-flash sa mind niyo ngayon. Yung nagpadala ng message sa inyo kanina. Na tinatawag ka ng hindi mo sariling pangalan at nag-imbento siya ng pangalan para sa iyo. You listen to me. God allows it not to destroy you, but to promote you. Kung ano-ano na ang ilalagay nila sa media. Sabi sa akin, every time na pupunta ako ng Amerika, sabi niya, oh, hey, Brother Gil, yeah, I've heard a lot of you. Sabi ko, hope it's good. Hope it's good. Sabi niya, yeah, it's good. But there are some that is not good. But I don't care. Hindi silang tumawag sa akin sa gawain. Hindi rin sila ang may plano sa aking future. At hindi rin sila ang nag-hold ng aking future. Hindi rin sila nagbibigay ng kalakasan ko sa araw-araw. Hindi rin sila nagbibigay ng pangailangan ko sa araw-araw. Why should I be bothered? Wala ako sana dito, mga kapatid, kung nakinig ako sa mga dating tawag nila sa akin nung ako'y nagsisimula pa lamang sa gawain ng Panginoon. Salamat sa Panginoon. Binigyan ako ng tainga ng Panginoon na hindi nag-i-entertain ng negatives. Yan ang dapat mapunta sa atin, mga kapatid. Tainga na hindi marunong makinig. Pag nakapakinig ka ng opposers, ano sabi mo? Promoter? Abay, anong nangyari sa iyo? Ang dami mong opposers. Tuloy-tuloy ka pa. Pasensya ka na. Ibang dinig ko eh. Akala ko promoter. Yung pala opposers. Anyways, naging maliwanag na sa akin nung promoted na ako. Kung narinig ko yan habang nasa way ako, nasa journey ako, baka ma-discourage ako. Ang pagkadinig ko promoter, kaya nandito na ako ngayon. You understand what I'm saying? Kapatid, ayusin ninyo ang tainga ninyo. Tanggalan nyo ng mga cover dyan para maging maliwanag sa inyo na ang opposers, they are not designed, they are not your destroyers, but they are your promoters. Pag nagsalita sila nang hindi mo nagustuhan, sabihin mo, oh, thank you ha. Sira ulo talaga to. Oh, inulit mo pa. Thank you. Sabi ko, sira ulo. Thank you nga. Bakit? Sinabi ko, sira ulo. Hindi, ang dinig ko, ang gwapo ko. Salamat sa Panginoon, binigyan ako ng tainga na ang pakikinig ko sa mga negative ay positive.
Hingin nyo yan sa Panginoon na mabingi kayo sa negative at maging open kayo sa positive at i-change ng Panginoon. You know, the works of the Holy Spirit, mga kapatid, is to convert the bad words into good words. Remember what happened during the day of Pentecost. You see, yung mga hindi naman nakakapag-speak ng other language, but because of the power of the Holy Spirit, nakapagsalita sila in other language. They spoke in other language. Because of the power of the Holy Spirit. Allow the Holy Spirit to work in you, and I believe that He can change the negative into positive. That way, your opposers will become your promoters. Remember, God allows them because they are not destroyer. They're just opposers and promoters. Am I clear to you? Ngayon, ano man ang iniisip nyo ngayon, isipin nyo ngayon. Pag-uwi nyo, lilingon-lingon na kayo dun sa mga taong ayaw nyo lilingon. Pagpunta nyo rito sa church, naglalakad kayo. No, ngayon, pagbalik ninyo, ang sasabihin sa inyo, sus, nabuang na to, galing lang simbahan. Nabuang na, hindi. I got power within me. Power to what? To convert your negative into positive. To convert your bad words into good words. It's a gift from on high. Pagdating mo, hindi sumama yung asawa mo, kasi pag alis mo, pagbalik mo, hi love, kumusta? Kumusta ka dyan? Yeah. Give her a hug, a kiss and a hug, or give him or she or he. Lahat na napuposes. At possible na maposes. But listen to me now. Ang pinakamahalaga, anong narinig nyo ngayon? Anong napatunayan natin ngayon? Anong binigay sa ating maliwanag na ipinakita sa atin ng Panginoon sa gabing ito? Your opposer is not your destroyer, but promoters. Ano sasabihin mo ngayon? Sige pa more. More pa. Bakit? Maganda ang mga words na narinig ko sa inyo. See? Ang pangit dito mga kapatid, pagka sinabi natin parang sa mga sundalo sinabi lang, kalabaw, kalaban pala. Kalabaw, kalaban. Nagdapaan sila. Mali ang conversion Sa Panginoon, iba. Yung negative, i-convert niya sa positive. Tonight, you can go home with a smile. You can go home with another hello or hi sa mga taong nag-uupo sa buhay mo. Makakatulog ka ng mahimbing, makakagising ka ng nakangiti, huwag ka lang umiti habang natutulog. Pero naniniwala ako mga kapatid, meron kang peace of mind habang natutulog ka because you know that it is, God knows that your opposers, He can turn your opposers into promoter. Am I clear? Yes. Shall we all stand, please? Father, thank you for your words. Thank you for the message. Thank you for allowing our opposers to come in our life, oh God. Salamat na pinayagan niyo po sila. Now, they are not our destroyers, but they are our promoters. Thank you, oh God. Salamat na naunawaan po namin ito sa gabing ito. Pagpalain niyo po ang bawat isa as they come into the throne tonight. Your heads are bowed, your hearts are closed. God is speaking to your hearts tonight. Then let's come to the Lord.
Dakilang Diyos, marami po salamat sa ginawa niyo po sa aming kalagitnaan. Salamat po sa mga anak po ninyo na tiklop tuhod na lumapit po sa inyong harapan. O Diyos, salamat na ipinakita niyo po sa amin sa gabing ito ang aming kalagayan na matagal nang nagbabother sa amin. May mga tao na nakapaligid, na nag-oppose. Actually, they're not opposing what we are, but who you are. Just like Saul, ang kanya pong ino-oppose, not David, because he found out that you are with David, and David became his enemy continually. Hindi po kami ang matagal. Hindi po kami ang kaaway, Panginoon. Kayo po ang kaaway. But ngayon na unawaan po namin ito. You can turn the negative to positive. You can turn our opposers to be our promoters. Thank you, O God, na naging maliwanag po sa amin na uuwi po kami na merong smile, encourage, merong puso, tanggal ang aming hatred, ang anger, ang aming pag-aalala. Uuwi po kami na may nasa isipan po kami na pinahintulutan mo ang mga bagay nito para lamang kami ma-push doon sa future na hinanda niyo po sa amin. By it, we can reach our destination, our ordained destination, O God. Thank you, O God. Thank you for allowing us to see this great truth. Bless the hearts of your people. In Jesus' name, amen. All right.